Hinikayat ni Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega T. ang publiko na tutukan ang paglilitis sa Article 1 na may kinalaman sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte dahil maaring makilala na umano ng maito si Mary Grace Piatos. Sa Miyerkules, July 29, 2026 ay muling ipagpapatuloy ng Senate Impeachment Court ang paglilitis kay Duterte kung saan isasalang ang Article 1 na may kinalaman sa umano'y paglustay ng Vice Presidente sa kanyang confidential funds. Kabilang sa inilista ng prosecution team na witness sa nasabing article ang pangalan ni Mary Grace Piatos na kabilang umano sa daan-daang recipient ng confidential funds ni Duterte. Ayon kay Ortega, isinailalim sa beripikasyon ang mga pangalang nakasaad sa mga dokumento, ngunit umano'y walang natagpo ang katugmang record sa Philippine Statistics Authority or PSA. Anya, magiging bahagi ito ng maibidensyang tatalakayin sa impeachment proceedings. Ang issue ng umano'y mga questionabling pangalan sa acknowledgement receipt ng confidential funds ay kabilang sa mga usaping sinusuri sa kaso laban sa Vice Presidente. Tingnan po natin sa mga sunod na araw. Baka makilala na po natin si the famous Mary Grace Piatos. Ani Ortega, kaya hinihikayat nito ang publiko na patuloy na subaybayan ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Ngunit mariing itinanggi ng kampo ni Duterte ang mga aligasyon at iginiit na handa silang ipaliwanag ang paggamit ng mga alias kaugnay ng confidential operations. Kung Pao, Article 4 patapos na, no? Ang susunod ay Article 1 ba? Confidential funds. Funds, opo. Confidential funds. Ikaw noon ang talagang napakaraming mga statement tungkol dito sa confidential funds. Ang tanong nga bakit? Sa'yo lumabas yung mga pangalan Mary Grace Piatos, Milky si Kuya, at kung ano-ano pa. Makikita na ba natin sa pagdinig dito sa Article 1 sa confidential funds, yung mga taong ito, kung tao man sila, Kong Pao? Actually, yung sa quad po dati sa Blue Ribbon po dati, naalala ko na-point out ko yon, nakita namin nung naka-break kami. Pero ang nagdiin po sa nagtanong talaga doon sa Mary Grace Piatos si yumaong Congressman Romy Acop na isa po sa mga mentor namin na magiging part sana nga po ng prosecution kasi prosecution siya nung 19th Congress So, kita lang po natin doon. So, simpleng pag-isolate lang ng mga pangalan saka pina-check po sa NSO sa ating statistics office. Yun nga po wala pong pagkatao yung mga nandun. So, siyasat lang po ng siyasat. Actually, mga funny names po yung nandun. Pero tignan po natin sa mga susunod na araw. Baka makilala na nga po natin si Mary Grace. The famous Mary Grace Piatos. Ayan. Baka makita na natin sa pagdilig sa confidential funds. Samantala, ibinasura nitong weekend ni House Prosecutor at kinatawan ng Bicol Saro Party List na si Terry Ridon ang mga espekulasyong maaaring magbitiw sa pwesto si pangalawang Pangulong Sara Z. Duterte bago iharap sa kanyang impeachment trial ang mga record na maaaring makasama sa kanyang depensa. Anya, tanging ang Vice Presidente lamang ang makapagpasya kung magbibitiw siya o haharapin ang paglilitis hanggang sa huli. Ginawa ni Ridon ang pahayag ng tanungin tungkol sa mga kumakalat na espekulasyon sa social media na maaaring magbitiw si Duterte bago matanggap ng Senate Impeachment Court ang kanyang mga bank records, tax records at mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council or AMLC. Ayon sa ilang mga nagmasid, ang naturang hakbang ay maaaring magpanatili ng kanyang pagkakataong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sa Miyerkules po, magsisimula pong muli yung pong paglilitis ng atin pong pangalawang Pangulo. Sa araw po na yon, inaasahan po namin na magsisimula na yung pong paglalahad noong pong article on confidential funds misuse. So meron na pong mga nakahanay na mga testigo sa araw po na yon. So, yung pong mga land bank officials, employees, na meron pong intimate knowledge doon po sa processing at withdrawal nito pong mga confidential funds na ito, ay hopefully maisalang na po sa darating pong Miyerkules. Ganun pa man, syempre meron din ho kaming naririnig, bagamat hindi pa ho ito opisyal, na pinag-iisipan din po ng Senate Impeachment Court
na isa lang na rin yung pong paglalahad ng depensa ng kanila pong presentasyon ng ebidensya patungkol sa article on threats, no? Para at least ma-dispose na daw yung pong articles completely at hindi pa ho sa dulo maglalahad po yung kabilang panig. So, kung ano man po yung maging pasya ng Senate Impeachment Court, no? Kasi may mga ilang araw pa naman po bago po yung Miyerkules, we will comply with whichever directive of the Senate Impeachment Court. So kung maglalahad po kami ng ebidensya na and moving on to the confidential funds misuse, then we will present on Wednesday. But if it is the determination of the Senate Impeachment Court na mauna na ho muna yung defense for their threats article presentation, then we will of course comply with it, no? Sa darating pong linggo din ay kailangan na pong isumite nung pong BIR, AMLC at nung pong mga bangko yung pong mga dokumentong pinasabpina sa kanila, particular doon sa mga dokumento po ng mag-asawang Duterte Carpio at ng kanila pong mga kumpanya. So, inaasahan ho namin by July 30, maisasubmit na po ito sa Senate Impeachment Court, yung sa MLC tsaka doon po sa bank records without further question, kasi that is a clear subpoena on these institutions. Yung sa BIR records na lang po yung inaantay po natin that the BIR will comply with it, containing the requirement of the Senate Impeachment Court that the President should provide his approval for the disclosure of the BIR documents of Vice President Sara Duterte, Attorney Mans Carpio, and their companies. No? So, yan po yung mga inaasahan na ho natin by next week. At syempre, panghuli, meron din po talagang mga naging mga balitaktakan nitong nagdaang mga araw, no, sa pagitan po ng mga prosecutors at nung ilan pong mga senator judges, no. So siyempre meron pong ilang sagutan, particular doon sa kung papaano po yung pong pagtrato ng prosecution, no, doon sa ilan pong mga tanong, pero malagod ko pong inuulat halimbawa na nakapaglinaw na po kaming dalawa ni Senator Robin Hood Padilla doon sa kanya pong naunang statement na nagsasalita daw po ako patungkol sa mga detenidong mga senator judges. Nagpaabot na ho siya ng kanya pong paliwanag na hindi po ako nagka-question doon po sa aktual na kalagayan ng mga detenidong mga senator judges at sa kanila pong partisipasyon o hindi po partisipasyon. Ganun pa man, syempre meron ho tayong mga kasama sa prosecution panel na natanong, no, sa mga ilang mga panayam patungkol po dito sa sitwasyon po na ito. Linilinaw din po natin na ating ko wala naman hong problemang magpaabot, no, ng pagtingin ang atin pong prosecution panel, kahit sino pa hong miyembro, whether public prosecutor or counsel for the prosecution, doon po sa composition po ng Senate Impeachment Court. It is not to siyempre maliitin, no, yung pong kapangyarihan po ng Senate Impeachment Court, but only to state yung kanila pong kuro-kuro doon po sa ganoon pong kalagayan. So for example, meron ho tayo kasama sa prosecution ang supposedly sinabi daw po niya ay hindi ho mahirap mag-participate ang isang detenidong senator judge, lalo't higit bawal daw po yung mga gadgets, no, sa piitan. I think that is a fact in detention areas na bawal naman po talagang gumamit ng phone, bawal nung gumamit ng laptop, there is no internet access. But ultimately, katulad ng binabanggit din naman po namin, it is for the determination of the Senate Impeachment Court themselves, no, kung ano po yung gagawin nila sa bagay po na ito. At nakabatay din po ito doon po sa magiging pagpapasya noong pong mga korte na meron pong jurisdiction sa mga senator judges po na nakadetine.
Ganun pa man, pinapaabot po ng prosecution panel ang pinakamataas pong paggalang sa atin pong Senate Impeachment Court, sa atin pong mga kagalang-galang na Senator Judges, particular din kay Senator Judge Robin Hood Padilla. So, yun po muna. Maraming salamat. Hindi ko itatanong sa iyo kung talagang one-sided ang prosecution ha. Itatanong ko po sa inyo, anong mapatutunayan o gusto niyong patunayan dun sa mga bank records na sinabina? Ito ba'y kakaiba o patunay lamang dun sa naunang isinapubliko ng AMLAC? Yung pong mga opening ng bank accounts no, na mag-Sara Duterte Carpio at ng kanila pong mga kumpanya will be confirmatory to the reporting that has been made and will be made by the AMLC on the transactions made by the Duterte Carpio couple. So, ibig sabihin, makikita ho natin doon yung pong pinaghugutan nung pong 6.7 billion in total transactions over the course of almost 20 years at yung pong pinaghugutan nung pong 4.4 billion in inflows into their bank accounts. No? So, yun po, yung pagsilip doon po sa lahat ng mga sinampina pong bank accounts, their statement of accounts, and yung iba pa, no, ay pwede hong makapagbigay ng indikasyon kung talaga ba nga bang may tagong yaman, unexplained wealth ang atin pong pangalawang Pangulo. Yun yung una. Pero pangalawa, doon din ho natin makikita kung within the span of 2019 to 2024, wala ba talagang cash in bank ang atin pong pangalawang Pangulo. Kasi nakita ho natin sa SALN ng atin pong pangalawang Pangulo from 2019 to 2024, wala pong naka-indicate doon line item para sa cash in bank, cash on hand. So, ang pagtingin ho natin, pagka walang ganong line item, ito po ay SALN violation. No? At ang paliwanag ho nila, nakalump daw po ito sa others, but again, we have to go back to the SALN law itself. Kailangan po ng very specific line item para sa cash. Dito po sa mga SALNs po na isinisumite. So, yan po, yung dalawang bagay na pwede ho nating makita doon po sa pagbubukas po ng bank accounts. Yung pong pag-sampina naman dun sa mga tax records, ano po ang inyong mapatutunayan? Or pwede nilang mapatunayan? Pwede bang masabi na yung palang mga dumaang pera na inireport ng AMLAC ay binayaran pala naman ng buwis? Yung pong tax records, dito po natin makikita yung pong sum total ng income net of taxes. No? Ibig sabihin, lahat po ng kita ng mag-asawang Duterte Carpio nang nabayaran na po lahat ng buwis. Ibig sabihin, ito ay malinis na pera na po na mag-asawa over that particular course of time. So, ibig sabihin, kailangan ho natin ibangga ito pong income net of taxes, yung malinis na kita, malinis na pera, doon po sa nakatakdang mga kayamanan sa kanya pong salin, which is 88.5 million for 2024, at doon po sa mga AMLC reporting na 6.7 billion at kung ano man po yung makikita natin sa bank account. So, ibig sabihin, pagka meron pong very wide discrepancy from income net of taxes, malaking usapin yun. Hindi ba? So, yan po, yung makikita ho natin sa pagbubukas po ng mga bagong mga dokumento pong ito. So kung dalawang senaryo pa lang pwede mangyari. Kung yung kanyang tax records ay nagko-correspond na tama doon sa kanyang nakadeklara sa SALN, tapos sabi ng AMLAC at maaring mapatunayan ng isasampi ng dokumento sa bangko na mas malaki doon, 6.7 ang transaction, may problema ang pangalawang Pangulo. Ngayon, kung tugma naman doon sa kanyang SALN, yung kanyang tax, sa kanyang bank transactions, yung kanyang tax records, may problema naman sa SALN. So marami pong mga moving pieces, no? Ito pong mga dokumento na ito. Pero ang pinakamahalaga, yung pong kailangan pong mag-abot-abot ay yung pong nakasulat sa salin mismo, which is 88.5 million net worth ng 2024. No? So,
tingnan ho natin kung ano ho yung lalabas doon po sa tax documents. Tingnan ho natin yung lalabas sa mga bank accounts. Kasi, alam ba, sa bank accounts, this will be the first time that the nation will see, that the prosecution will see, and the court will see kung ano ho yung itsura po ng mga bangko ng mag-asawang Duterte Carpio at ng kanila pong mga kampanya. And yung pong tax records, this will also be the first time that all of us will see it. So, tingnan ho natin by July 30, ano po yung mga numero na makikita po doon. Apart from Land Bank, ano pa yung bangko na tatanungin kung ano yung save accounts ni VP Sara? To be clear po, yung pong Land Bank officials, employees for next week, ito po ay para doon sa confidential funds. No? This is for the OVP account. No? Pero yung pong mga pinapasabpina for the personal accounts of the Duterte Carpio couple and their firms, iba pa hong mga bangko po ito. So pagka lumabas na lang ho siguro yung dokumento, doon ho natin makikita kung ano po yung mga particular na mga bangko po na binabanggit. Pero nakalista po dito yung mga pinakamalalaking mga bangko sa Pilipinas. Hindi ba revelation ni Senator Trillanes, may joint account si Sara with the father na malaki? Billion yata yun. BPI. Tama po. So basically, lahat po ng mga bank accounts kung saan po napangalanan ang atin pong pangalawang Pangulo, napangalanan ang kanya pong mister, at napangalanan po yung kanila pong mga kumpanya, yan pong lahat will be subject of the subpoena of the Senate Impeachment Court. Kung dalawang abogadong ating panauhin, naalala ko lang, yung record keeping ng bangko hanggang 10 taon lang. So kung yung transactions ay naganap more than 10 years ago, anong isasabpina? Bangko Sentral? Hindi, so nakadepende po yun doon sa, syempre, yung pong holding duties, no, nung pong mga bangko. So meron din naman pong paglilinaw yung Senate Impeachment Court na ang bahala po yung mga institusyon kung ano po yung isasubmit po ng mga dokumento batay doon sa kanila pong mga holding periods. No? So, I think kasama doon sa order kung halimbawa 5 taon lang yan, di 5 taon lang po yung kailangang isumite nung pong mga bangko pong ito. Kong, yung hindi lahat dun sa motion na inaprubahan ng presiding officer ay nakuha ng prosecution. Meron bang impact ito dun sa kabuuan ng kaso? Wala naman po, no? Kasi dalawa po yung kumpanya na hindi po pinayagan ng Senate Impeachment Court na mabuksan yung tax records at bank records, no? Ang dahilan po ng Senate Impeachment Court ay well understandable naman. Hindi po nakalista yung pong pangalan ng pong mag-asawang Duterte Carpio doon po sa either incorporators list or doon po sa stockholders list. Ang pagkakaintindi ko po, kaya po isinama ito pong mga kumpanya na ito doon sa subpoena request ay dahil, halimbawa, una, yung isang kumpanya po, yung parent company noon pong isa sa mga or ilan sa mga kumpanyang pinapasubpoena. So, kahit hindi naman ho maisama yung pong mga kumpanya na ito, dahil we are talking about almost the same personalities in the subsidiary companies kung saan napangalanan po ang atin pong pangalawang Pangulo, tingin ko, hagip pa rin po sila doon po sa pina po either ng tao or po ng mga dokumento. Isang bagay yung pagtukoy sa mga detalye ng mga accounts ko. At panibagong bagay yung pagtukoy kung saan ang galing yung mga deposits and so on and so forth. Wala bang magiging paglabag kung tutukuyin natin during the trial kung sino at kanino nagmula yung mga deposits? At tingin ko po, any and all naman pong information that can be seen from the bank accounts will be relevant. No? So tingin ko wala namang magiging problema. Pero we have to see how the documents will be presented as well. So for example, minsan kasi may mga bank documents na hindi din naman nakasulat kung kanino ho ito nagmula. So halimbawa, yung pong minsan pagka ho nagde-deposit tayo sa bangko in cash, kadalasan hindi naman nakasulat kung kanino nagmula. Hindi ba?
So, pero halimbawa, kung mga check deposits po ito, yun, pwede ho talagang ma-determine sino po yung nag-issue po ng check. No? So, hopefully, makita din po natin yan doon sa listahan po na isusumite. Kung dahil ito ay battle of narratives, yung bang hindi pagkakaalam kung kanino nagmula yung perang idiniposito na inireport sa publiko ng AMLAC, yun po ba relevant sa case? Kasi parang sa impeachment ang pinapatunayan lang naman hindi nagdeklara ng kayamanan. Tama po kayo. Ang simpleng sagot doon ay, syempre, magandang malaman. Pero hindi ho kailangang malaman. So, in the same manner, for example, dun sa threats article na pinag-usapan ho natin, magandang malaman ho natin yung identidad halimbawa nung binabanggit po ni Director Matibag na contract killer. Hindi ba? Pero, hindi ho ito kailangan para patunayan po yung fact ng pagbabanta dahil ang mahalaga lang pong patunayan doon yung aktual na pagbabanta na ginawa ng pangalang Pangulo laban sa Pangulo at sa kanya pong pamilya. Ganon din po ito doon sa unexplained wealth. No? Yung bagamat maganda na malaman natin kung kanino po nang galing, ibig sabihin, galing ba ito sa mga lehitimo na pinanggalingan o galing ba ito sa mga hindi lehitimo na pinanggalingan, ang sinusukat po sa unexplained wealth, yung pong reporting nung pong aktual na kayamanan. Ibig sabihin, kung tama ho yung pag-uulat ng kayamanan ng isang impeachable official. Nakita na ho natin ito sa Corona impeachment trial, hindi ba? Hindi ho mahalaga kung saan galing yung pong yaman na pinag-uusapan. Ang mahalaga, tama ho ba yung pagkakaulat nung pong kayamanan nung pong dating Chief Justice. So, the same standard is applicable to the impeachment trial that we have today. Meron pagtingin na given yung possibility na magiging explosive yung and game-changing yung revelations ng bank accounts, tax payments, saka AMLAC. Parang isang lawyer yata nag-suggest na she should resign even before Wednesday. So, para hindi lumabas ang ebidensya laban sa kanya na talaga magdidiin sa kanya. At pwede niya i-pursue yung 2028 plano. Well, ang totoo naman ho, that is just speculation of, I think I've seen the same post, no? Pero tingin ko it's a speculation that the Vice President will resign kasi ang totoo naman ho, bahala po yung pangalang Pangulo how she would want the trial to proceed, ano? Whether she will resign or fight it until at the very end. Pero ang totoo naman, at ito din ho yung pagtingin po ng ilan sa mga kasama ho natin sa prosecution, even if the Vice President naman po resigns, tingin ho namin dapat magtuloy pa rin ho yung paglilitis kasi hindi lang naman po removal from office yung pinag-usapan natin dito, perpetual disqualification from holding public office pa rin po yung nakalatag na usapin. So, we will leave it syempre to the Senate Impeachment Court in that event, no, kung dapat nga bang magtuloy pa o hindi yung pong paglilitis. Tsaka yung the same charges din naman, pwede i-pursue sa civil court yan, di ba? Tama po yun. And yung ombudsman ho, pwede hong i-pursue yun even if an impeachable official resigns. Pwede pong ituloy po ng ombudsman whether through criminal proceedings or administrative proceedings mo. Good morning sa inyo, Philip Lustrio. Unahin ko muna yung babae, no? Madam Congresswoman, in your judgment, what would you consider the biggest accomplishments of the sitting president? You know, 4 na taon na eh. Next year yan, farewell zona na yan. Kaya kahit papano, we form our judgment kung ano yung major accomplishment. And what would you consider is failure or shortcoming? Then tatanungin ko rin si Congressman Terry, no? Nandito na ako, nakatayo. Congressman Terry, pinalad akong makadalo sa isang presko ng Momentum Research. At nagulat. Hindi naman ako masyadong nagulat, pero may mga magandang resulta yung survey nila. Bagong tatag to na research firm. Sa una,
83% nagsabi sa respondent na almost 1,500. Sabi nila 83%. Tama na idaos tong impeachment trial. Pero namang 60% nagsabi na tama yung Senate Impeachment Court o kaya yung SIC, tawag ko yan SIC SIC, Impeachment Court na buksan yung mga bank record ni Sara. Tapos halos kalahati rin nagsabi na merong pananagutan si Sara at nahati riyan, no? Merong nagsabi hindi guilty, pero marami rin nagsabi na tawag dito, wala pang pasya dahil nga ongoing eh. At ang nakakagulat lang, marami nagsabi siguro mga almost 60% hindi nila nasusundan yung impeachment trial ng SIC, no, ng SIC. Kasi nga nahihirapan sila, nalilito sila. Yun ang pag-amin nila. At karamihan dito, mga nasa Visayas, Kabisayaan at Mindanao. Mukhang naiiwan dito. At nakikita ko yung siguro pangailangan na mapagaan yung impeachment trial. So, gusto ko rin makita, no? Kung anong mga opinion nyo rito, kung anong mga nakikita nyo, anong mga insight nyo. Dahil magtatatlong linggo na kayo rito sa impeachment trial. Siguro bilang ang sagot po doon sa tanong, tama po yun. Malaking bilang po ng mga Pilipino, batay doon sa surveys, ay meron po talagang mataas na interest dito po sa paglilitis po na ito. Irrespective of whether they support the Vice President or not. No? So, yun po yung kailangan po nating linawin dahil, syempre, yung pong bagay po na ito ay ibinabangga doon po sa supposed high trust or approval or satisfaction or performance ratings ng atin pong pangalawang Pangulo. Kaya linilinaw na ho natin at this point na hindi po pwedeng pagbanggain yung pong support for the impeachment proceeding itself at yung pong supposed approval, performance, satisfaction rating ng ating pong pangalawang Pangulo. These things can exist together at magkakaiba po yung implications ng pong mga bagay na ito. So, ibig sabihin, yung pong trust approval, satisfaction ratings ng ating pong pangalawang Pangulo, pagsukat po ito nung kanya pong performance bilang Vice President. Wala po tayong usapin doon. Pero, yung pagsukat doon po sa support ng mga tao sa isang impeachment proceeding against the Vice President, ang implication po nito ay whether you are for or against the Vice President, you would want to know the truth behind the allegations. You would want to know whether or not meron po ba talagang betrayal of public trust, meron po ba talagang culpable violation of the Constitution, talaga bang totoo yung pong mga ebidensya patungkol sa pagbabanta, ebidensya tungkol sa maling paggamit ng confidential funds, ebidensya on Mary Grace Piatos, ebidensya on the 6.7 billion total transactions from the AMLC report. So, ibig sabihin, that should put to rest. Dapat mawasak yung pong pinapaikot na propaganda na dahil mataas yung satisfaction ratings, mataas yung approval ratings, ay dapat hindi na ho tayo magtuloy sa impeachment trial. At nagsasayang lang daw po ng panahon. The survey relating to the impeachment itself would show na across the political divide, mahalaga po ito pong proseso na hinaharap po natin sa paglilitis po ng pangalawang Pangulo. Nabanggit yung sa usapin po ng pagsali din po ng mga kababayan ho natin sa impeachment proceeding at trial. Tingin ko minamahalaga po ng prosecution yung pong participation ng lahat po ng mga Pilipino sa bagay po na ito. At syempre sisikapin din po namin na maipaabot po ito sa lahat po ng mga kababayan po natin sa lahat ng mga riyon. So, pinag-aaralan ho namin yung pong pagkakaroon syempre ng pong mga tagapagsalita that would make reporting and updates not just in English
hindi lang po sa Filipino, kundi kahit sa mga iba pa ho nating mga regional na wika katulad po ng Bisaya. No? So, hopefully that is something that we would be able to implement moving forward the impeachment trial. Nakakagulat na hindi ko rin maintindihan tong resulta ng survey, no? Ng Momentum Research. Kung may tatanong nyo, yung mga nagpasimuno, nagtatag nitong Momentum, palaging guest dito sa forum na to. Palagi ko, kilala nyo si Dr. Argeles, si Dr. Tapia, saka si yung isa pang doktor, no? Si Dr. Dionisio, naging guest din natin dito. No? Pero meron silang resultang nakakagulat din. No? At ito ay tungkol kay Marcoleta. Alam mo, kalahati ng tinanong approve. Konti lang yung nagsabing di approve. At yung mga iba alanganin. Pero approve sa kanila at halos kalahati rin ng mga tinanong, hindi rin natutuwa rin sa ginawa ng iglesia, INC. Yung pumunta sila sa rally. Pero ang nakakagulat, nung tinanong sila kung sino yung mga patas na senator judges, by number 1 si Kamote, si Robin. At number 2, si Kawatano. Kakagulat din Palagi ko nga, kailangan na yung talagang magkaroon ng offensive yung yung prosecution, paliwanag yung mabuti. Ewan ko kung anong masasabi. Kung siguro para hindi ka naman malagay sa hot seat being a member of the prosecution panel. So yung binabanggit na data doon sa katanungan, yan ay parang hindi pa natutumbok kung an explanation. Pero kung titingnan natin, yung sinasabing naniniwala sa ganung panig at naniniwala sa ganitong panig, parang may divide Yung masa naniniwala doon. Pero yung mga estudyante, lalo sa campus pag ginawa ang survey, kakaiba, binabangga. So, nakikita ba natin na nagbabago na ang divide sa political spectrum ng ating bansa? Kung dati, masa versus mayaman, ngayon masa versus kabataan. Well, meron naman po talagang a slice nung pong mga sektor doon sa kung ano ho yung typical na mga sinusuportahan po nilang mga usapin at mga laban. Pero hindi lang naman ho yan on impeachment. It's also on various issues na tinututukan po na iba't ibang mga sektor at iba't ibang mga sections ng atin pong populasyon. Pero I think very important to clear na bagamat meron pong mga strong opinions yung pong magkabilang panig, whether for or against the Vice President, malaking bahagi pa rin po nung pong mga kababayan po natin, yung pong nakaantabay dito po sa araw-araw po na paglilitis para makapagbigay ho sila ng desisyon. Alam po ninyo, mataas ho yung pagtingin ho natin sa atin pong mga kababayan na sila po ay magdidesisyon batay sa ebidensyang mailalatag sa harap po nila, whether ng prosekusyon at ng depensa. Tingin ko matalino po yung mga kababayan ho natin, kaya ho nilang mag-discern sino yung nagsisinungaling, sino po yung hindi nagsisinungaling. Hello po, magandang umaga. Kay Kong Terry po. No, ano po masasabi ng prosecution dun sa behavior ni Vice President Sara Duterte na even if we are in the middle of the impeachment court and then she would fly out of the country for a very long time and then recently ay sumulat pa siya sa Senado para ipasagot yung gastusin dun sa pagkain ng defense panel. Ano po ang masasabi po ninyo dito? Well, una ho sa lahat, syempre, ang panawagan naman ho talaga ng mga kababayan natin, humarap po talaga siya sa paglilitis. No? At harapin po talaga yung mga usapin. Hindi ho magpunta kung saan man ho siya nagpupunta. Kasi mahalaga po talaga na hindi po iwanan ng ating pong pangalawang Pangulo sa kanya pong mga abogado yung pong pagharap sa usapin po na ito. We have seen it in the Corona impeachment proceedings na Chief Justice Corona was there. Kasi tingin ko, ang kanyang pagtingin, talagang wala siyang kasalanan. And if he will get convicted, and eventually he was convicted, he can look at everyone straight in the eye na, sige, kinonvict niyo ako, pero wala akong kasalanan. Yan yung inaasahan ng mga kababayan ho natin na gagawin po sana ng ating pong pangalawang Pangulo. And she has it
done it in the last 3 weeks. No? So we leave it to her. If that is her way of coping with this particular proceeding, then we will let her be. Yun yung una. Pangalawa, syempre, yung sa catering, katulad na po ng binanggit natin, parang binubuksan sa kaso yung pong Senado. Kasi they wanted, it's, to be clear, hindi po OVP yung nag-request lang nito. It was signed by the Vice President herself na they wanted their own catering, but it will be the Senate who will pay for it. Hindi ba? Ang amin nung pagtingin doon, walang obligasyon po yung Senado para magbigay ng pagkain, whether sa prosecution o sa depensa. Yun yung una. Pangalawa, meron mo naman pong sariling mga budget, general budgets, yung pong House, tsaka po yung OVP, para sa ganito pong mga kalagayan. Ano? So, we have been seeing in social media na yung supporters of the Vice President, parang gusto daw po nila na, I don't know, to have a fundraising campaign for the lawyers. Pero, wag ho tayo magdrama-drama dito. Meron nung pera yung OVP para dito. So, it is just a matter of the Vice President actually signing off for the office. And more importantly, because it is the Vice President who is on trial here, kung ayaw niyang gamitin po yung pondo ng OVP, baka magandang gamitin po yung pondo niya mismo, personal. Di ba? And makakatulong mo siguro yon kung nandito siya sa Pilipinas at hindi po niya yon ginagastos sa kanya pong mga biyahe. Hindi ba? Follow up lang po. No? Is it proper for the OVP to use its funds to defend the Vice President in the impeachment trial? Well, I think at the very least, kung para dun ho sa food expenses po ng mga abogado, wala naman ho akong pagtutol eh. I mean, for her defense, wala ho tayong pagtutol. Pero ang understanding ho natin kasi, yung pong mga abogado ay volunteer lawyers po of the Vice President. No? So, we will leave it at that. Pero kung sa pagkain at pagkain naman po, I think it's a legitimate use of the OVP funds naman po. So, tingin ko pwede ho nilang gamitin yun. Pero kung halimbawa, they have concerns, no? Kung pwede bang gamitin yung OVP funds para sa pagkain ng kanya pong paglilitis, di parang dapat magmula po ito sa personal na pondo na lang po siguro ng ating pong pangalawang Pangulo. Hi, Kong Terry. Tatanong ko lang din po ulit yung nabanggit nyo kanina na the prosecution will comply with the Senate Impeachment Court's decision regarding yung proposal po na isalang muna yung defense. How will this affect, though, yung flow ng paglilitis? Lalo na ngayon pa lang po, meron tayong nakikitang mga nagiging problema sa side comments, mga interruptions sa floor. Paano po maapektuhan din, especially because this is a very public procedure that everybody's watching? Well, una ho sa lahat, whether naman humauna kami for the next article o ipauna po yung depensa para sa first article, which is yung threats article, yung pong interruptions saka side comments, mangyari naman po yun eh. So, inaasahan ho namin yun whether tumawid na po to confidential funds misuse or pabayaan po yung depensa na ilatag po yung kanila pong presentasyon for the threats article. So, wala ho yan problema. We can adjust irrespective of what the Senate Impeachment Court would decide the sequencing will be. No? So, antayin po namin. Hopefully, by Wednesday, kung meron na ho silang pagpapasya dito po sa bagay po na ito. Pero sa tingin niyo po, Kong, mapapabilis ba yung flow ng impeachment kung ito yung maging bagong setup ng procedure? Tingin ko, pareho lang naman yun. Kasi, I'm quite certain meron na naman pong idea yung pong depensa as to how they will present their evidence for each and every article. No? So, ibig sabihin, iuusog lang, if-front load lang yung pong kanila pong presentation of evidence. So basically, magkasabay na po yung presentasyon. Mauna yung prosecution, then yung depensa, after which mag-move on na po to the next article. No? So, wala ho tayong strong feelings against it. No? So, kung yan po yung magiging pagpapasya ng Senate Impeachment Court, then the prosecution will comply.
PRTV po. Kung regarding lang po doon sa nangyaring trial the past week, no, nagkaroon kasi ng may sinabihan nga ni Senator Judge Robin Padilla si lead prosecutor Jervel Luistro na bawal nga pong magtanong. In similar situations going forward po, wala po ba talagang kakayahan ng prosecution or defense to raise concerns like that? Or meron po ba sa rules ng impeachment regarding that na pwedeng itaas sa presiding officer yung ganong concern po? Well, katulad na po ng una ho sa lahat, ang pagtingin ho natin, pwede magtanong. Yung pong mga prosecutors, para maglinaw doon po sa mga particular na tanong. Kasi pwede naman ho talagang hindi halimbawa naunawaan yung pong konteksto ng tanong. Or hindi ho malinaw na malinaw yung pong pagkakabitaw ng pong tanong. Tingin ko, pwede naman hong magtanong yung pong mga prosecution at yung pong depensa sa mga senator judges kung clarification lang po on the question yung pong pinag-usapan. And in that context, between Senator Judge Robin Padilla and lead prosecutor Jervil Luistro, nakita naman ho natin na it was not questioning the senator judge, it was really raising a clarificatory question on the question or remarks made by Senator Judge Padilla. But katulad po ng binanggit ko na, moving forward, I think it is something that we might raise before the Senate Impeachment Court to clarify. Kasi yung pong pagkakalapag nung pong pahayag ni Senator Judge Padilla, nung pong talastasan nila, it sounded like a Senate Impeachment Court policy. Kasi anong sabi niya? Walang karapatang magtanong. So ano ho yun eh? It sounded to us as a Senate Impeachment Court policy which hopefully the presiding officer will clarify moving forward. Kasi nga, katulad na sinabi ko na kanina, parang wala naman ho dapat problema kung humingi ng paglilinaw sa mga tanong. Yung pong prosecution or defense sa atin pong mga senator judges. Kung last one na lang po, yung sub judice rule kasi naririnig na natin siya time and time recently. Paano po ba siya nag-a-apply? Who can raise it up? Is it coming from the prosecution, defense, senator judges? And kanino po applicable yung rule na yun? Applicable ho yan ho sa lahat, no? Nung pong mga miyembro ng prosecution, ng defense, at sa lahat po ng mga senator judges. No? Pero we appreciate po yung liberality na iginagawad ng ating pong presiding officer sa lahat po ng panig. Kasi siyempre, mahalaga po talaga na makapaglinaw din po tayo sa ating pong mga kababayan. Ano? So, hanggat maaari naman po, iniiwasan din namin talaga na makapagbigay ng mga partikular na mga detalye, lalo tigit yung parang ikinakampanya, yung pong amin pong mga posisyon. Ano? So, hopefully, moving forward, magiging maingat pa rin yung lahat po ng panig, whether senator judge, defense at prosecution para tumalima sa sub judice rule po ng Senate Impeachment Court. Kung di po ba nung nakaraang mga impeachment at na-reiterate itong nakaraan na yung miyembro ng prosecution panel na congressman, they can argue kasi may interparliamentary courtesy. Ang hindi pwedeng makipag-argue ay yung private prosecutor. So kung pwedeng makipag-argue, bakit hindi pwedeng magtanong? To be clear po, lahat naman po, whether public or counsel for the prosecution, ay pwede pong magbigay ng pahayag or pwede pong magtanong sa course ng atin pong paglilitis. No? To be clear. No? So hindi lang po naman para sa mga prosecutor, congressmen, yung pong bagay po na ito. Kaya nga, hindi naman ho kailangan yung pong mga posisyon sa totoo lang. Yung pong paggalang lang sa bawat isa na halimbawa, hindi ko talaga naintindihan yung tanong. Kasi mahirap din naman halimbawa na hindi mag-clarify tapos kung hindi mo naintindihan o hindi naging malinaw yung tanong, iba rin ho yung maisasagot. Hindi ba? So I think basic ho na paggalang ho sa bawat isa lang. Ito pong bagay naman po na ito. Ito yung argumentative question. Di ba, kayo, as a lawyers that you are, pwede namang i-rephrase yung tanong ginagawa din ng media yan para hindi argumentative. Pero the same answer ang mai-elicit doon sa tinatanong. Siyempre, we afford naman the widest latitude to the senator judges to be able to ask their questions, clarificatory questions. Pero hopefully, masagot ho namin
most respectfully yung pong ganito pong mga tanong. Pero syempre, sa totoo lang, alam din naman po namin yung pong mga tanong na hindi na po yung ganun yung nature. No? At hanggat maaari, we will afford the highest respect nonetheless to members of the Senate Impeachment Court. Ihingi ba ang prosecution sa at least sa presiding officer ng ruling dun sa statement na yon na hindi pwede magtanong sa mga senator judges? Pagpapasyahan po namin moving forward kasi hindi lang naman po ako yung magpapasya dyan po sa bagay na yan. At kung tingin naman ho namin, it is just the opinion of one member of the Senate Impeachment Court. Baka naman hindi na ho kailangan. Pero we will discuss yung pong bagay na yan. Sa regular po bang korte, allowed sumagot at magtanong ang tinatanong? Kasi ang pagkakaalam ko, sa nanay lamang hindi pwedeng sumagot. Oh, bakit ka umuwi ng gabi? Saan ka nang galing? Huwag kang sasagot. Again, we have to go back to the context of what had occurred. Hindi ba? The question of the lead prosecutor then was to really clarify the question of a senator judge. It was never intended to subject a senator judge to an interjection or an interpellation similar to a congressional investigation. Yun, ibang bagay ho yun. And tingin ko naman ho, malinaw naman po na hindi po ganun yung nature nung pagtatanong sa isa pong paglilitis. Kong, tumbukin ko na yung back and forth na tanongan. Is the prosecution concerned by what appears to be the bias being exhibited by some senator judges in the course of the proceedings? And how this attitude would impact on the supposed partiality or neutrality by the trial court? Hindi naman ho. Siyempre yung perceptions of bias, subjective naman ho yun eh. To be honest, no? But ang totoo po, we have greatest trust in the evidence that we are presenting. So, whether or not there are perceptions of bias, tingin ko naman po, lilitaw pa rin po yung katotohanan mula sa amin pong mga ebidensya. So, yun po yung sinasandigan po namin hanggang sa dulo po ng paglilitis. Yung usapin ng numbers to convict, when do you expect this issue to be settled? Well, we leave it to the Senate Impeachment Court kung it is a matter that has already been settled kasi syempre the presiding officer had already stated his view na the threshold vote to convict is 16 votes. No? Pero ang hindi lang kung kami tiyak kung yan na po ba talaga yung cast in stone na bilang. No? But hindi naman kami mapagpasya dyan. So, we will leave it to them. Kung magbabago pa ho ba yung pinag-usapan pong threshold voting for conviction. Kung yung tanong sa threshold ng voting, kayo ba'y naniniwala sa prosecution, at least, wag lang yung prosecution, kayo po, as a lawyer that you are, naniniwala na absolute yung number 16 o nandun kayo sa naniniwala na, dahil hindi naman binagit ang numero ang binagit ay fraction, 2/3. Fraction is just another name for percentage. At marami tayong batas na itinakda sa percentage, kagaya ng 20% ng membership ng House ay magmumula sa party list, 2% na boto, magkakaroon ng isang kinatawan. Moving yon. So kung ganun ang mga ehemplo ng percentages or fraction sa batas, ibig sabihin ba moving din yung number na kinakailangan o yung threshold? Ako po yung pagtingin ko po dito, kailangan natin magbatay doon sa teksto mismo ng konstitusyon. No? So, ibig sabihin, kung fraction po yung pinag-usapan, 2/3 po, hindi absolutong bilang, 16. O halimbawa, majority, 13. Hindi ba? Tingin ko, dapat doon ho tayo magbatay. At meron naman pong mga Supreme Court decisions po na nagsasabi na pwede ho talaga magbago. Yung pong actual, absolutong bilang na pinag-usapan, pagka ang nakalagay sa teksto ay fractions. No? Yun po yung unang punto. Pero pangalawa, sa totoo lang din po, pagka ako kasi pinag-usapan natin yung absolutong bilang, which is 16 o 13, kung simple majority lang ng lahat ng mga miyembro, hindi lang naman ho impeachment, conviction yung pinag-usapan natin na parang hindi ho maaabot Halimbawa, doon sa iba pa hong mga
provision po ng Constitution na meron kailangan po nga two-thirds vote, no, mga tratado, mga mahahalagang mga pagpapasya. Hindi ho yun maaabot kailanman kung halimbawa limitado yung bilang ng mga senador. Pero halimbawa yung mga tratado at yung mga mahahalagang mga pagpapasya, parang hindi ho pwedeng itali yung kamay ho ng bansa, ng gobyerno, just because kulang lang ho yung absolutong bilang. So, I think that is a matter that is a subject of discussion, not just of us among the prosecution, but it will ultimately be decided by the Senate Impeachment Court. So, we will leave it to them, like what I had previously stated. Kung, di ba, maski sa mga, correct me if I'm wrong, sa mga desisyon ng Supreme Court, 15 ang mahistrado. Pero ang quorum nila 8. Doon sa 8 yan, pag nag-division na pa, so nagbotohan sila, ang score halimbawa, 8, di 5-3. 5 yung pabor na makonvict, 3 yung hindi. Imagine 5, ibabind yung desisyon ng 15 miyembro ng hudikatura. Hindi ko ba ganun din dapat ang applicable na logic na gagamitin sa bilang ng conviction? Well, yan po yung logic na pwede hong i-apply. Tama po kayo. But syempre, very specific din yung mga tekste ng pong Constitution. So, we have to work within the text of the Constitution, which states 2/3. No? So, the next question there is 2/3 of what? Yung pong susunod pong tanong po na yan. No? So, siguro, yun po muna, ipaubaya po natin ito sa atin pong mga senator judges. Itong, di ba, ito namang pagbilang ng 16 ay ruling lamang ito ng presiding officer. Pwede ba na magbotohan yung Senate as an impeachment court na ibabatay yung 2/3 dun sa participating on that day ng mga senador? Sila po yung bahala. Ayoko sagutin yun with certainty. No? So, it can be raised by senator judges among themselves. No? Kung ano na ho ba talaga yung pinal na desisyon dito po sa bagay na ito, kung 16 ba ito o 2/3 ba ito and 2/3 of what. No? So, antayin ho natin yung pong kanila pong paglilinaw. Ito, isa pang tanong Ma'am, kung kayo hindi kinakabahan, pwede rin kayong sumagot. Kasi question po ito ng sa batas. Kung magdesisyon ng Senate Impeachment Court na yung 2/3 ay ibabatay sa present on that day, provided na lampas dun sa quorum, ang bilang ng Senate Impeachment Court, may justiciable issue ba ito? Kasi sabi ng mga abogado, ang desisyon ng impeachment court ay final Saan nila ito kakabulin kung final ang ruling ng impeachment court? Ako na lang sasagot para hindi mahirapan si Aga. Hindi, ang totoo, kung magpasya man halimbawa na baguhin po yung mga threshold, pupunta ho talaga, tingin ko, pupunta ho talaga sa Korte Suprema ang kung sino man. Whether prosecution yan, o depensa, or kung doon ho sa nakikita ho natin sa depensa, yung pong mga alyado ng depensa, hindi ba? Tingin ko gagawin ho nila. Pero tama din po kayo na as soon as lumapag po yan sa Korte Suprema, yung kabilang panig naman po will definitely raise yung specific constitutional provision na ang pagpapasya ng Senate Impeachment Court ay pinal. So, yun ho. Yun yung, tingin ko, yun yung unang nakaumang na tanong doon. Nakasabi doon, pinal so, papaano ho po ito hahabulin? So, ano pa naman ho ito nasa gitna pa lang ho tayo ng paglilitis, talakayan pa lang po ito. So, tingin ko mas mahalaga mapag-usapan po ito pagka umabot na po tayo sa punto pong yun. Mukhang you are holding more horses. Hold your horses. Pwede ba ordinaryong citizen mag-file ng petition before the Supreme Court na hindi dapat 16 is fixed in stone or amber? Mahirap at this point, no? Kasi, syempre, ang laging question ho doon, meron na bang justiciable issue at this point? Ibig sabihin po ng justiciable issue, meron na ho ba talagang actual na tunggalian? Meron na ho bang naperwisyo dito po sa isang pagpapasya? Kasi, tingin ko po, halimbawa, at this point,
Kung meron hong pupunta sa Korte Suprema asking for an answer from the Supreme Court, ang sasabihin lang po ng Korte Suprema dito, yun nga, una, there is no justiciable controversy. And second, we do not issue advisory opinions. No? Hindi ho sila nagbibigay ng kanila pong pagtingin kung wala pa naman ho talaga aktual na perwisyong nangyayari. No? So, mas malamang mangyayari po yun pag nagkaroon na po ng desisyon yung pong Senate Impeachment Court sa bagay po na ito. Kung yung kaso ng corona impeachment, he was convicted by the impeachment court. Pero yung kasong ibinalagbag sa kanya doon sa Senate Impeachment Court, sa bandang huli na-acquit siya eh. So, dahil nga final, maski siya, hindi na nag-appeal doon sa ruling sa kanya sa impeachment court. Kailangan natin maglinaw, no? Kasi pinapaikot din po yung bagay na yan na supposedly parang political lang ang lahat dahil sa dulot-dulo, hindi naman daw po na-convict, no? Yung isa pong tinanggal sa proseso po na impeachment. Kailangan natin maglinaw na magkaiba po yung proseso pinagdadaanan ng impeachment conviction doon po sa prosesong dinadaanan ng conviction sa mga ombudsman at sandigan bayan. No? So, hindi ho natin ito pwedeng paghambingin. Kasi yung threshold for conviction sa impeachment ay magkaiba doon sa beyond reasonable doubt threshold for conviction sa sandigan bayan. So, mahirap po na gawing paliwanag po ito na just because you were acquitted in the sandigan bayan, hindi na dapat nagkaroon ng conviction or politika na lang po yung naging conviction sa isang Senate impeachment proceeding. So kung in a lesser extent, may hahambing natin ng impeachment case na parang administrative case na hindi masyadong maikukumpara sa criminal case. Mahirap din hong paghambingin yun sa administrative case kasi parang yung administrative case po, it speaks of mas mababaw, no? Pero hindi rin naman mababaw yung impeachment kasi kasama ho yan sa pinakamatataas na mga accountability mechanisms. Mukhang babalik pa rin po talaga tayo dun sa pag-reference ng impeachment bilang isang sui generis proceeding, ibig sabihin, a class of its own, hindi makakapantay sa kriminal o administratibong proseso sapagkat ito po ay isang pampolitika, legal at constitutional na proseso na magkasabay. 2 days from now, sasalita ng Pangulo at ano yung SONA, no? Gusto kong tanong sa dalawang kongresista na nandito, what would you like to hear from the President on Monday? Okay, nagtuturoan po kami. Ano siya, last say siya. Last say, speaking for the House si Agay, pagka sinabi niya. Siyempre sa SONA po ng atin pong Pangulo, nabanggit naman na po ito ni Kong Agay kanina, mahalaga po yung mabanggit po yung estado po natin bilang upper middle income status na ekonomiya. Kasi siyempre, supposedly, pag-unlad po ito ng ekonomiya ng bansa. No? Batay po sa international standards, ang mahalaga po sa mga ordinaryong Pilipinong pamilya, papaano po ito mararamdaman? Ito po nga pag-unlad po na ekonomiya. So, very important po that for the next 2 years, the final 2 years of the President, ano pa ho yung mga programa para tiyakin po natin na po yung ordinaryong Pilipino, ordinaryong pamilya, talagang maramdaman po yung pag-unlad ng ekonomiya at hindi lang po yung mga may kaya dito po. No? So, kung ano man ho yung kailangan gawin para sa usapin po ng edukasyon, usapin po ng tulong sa mga mahihirap, usapin po ng kalusugan, magandang magbigyan ho talaga ng particular na detalye at focus po ito sa huling 2 taon ng atin pong Pangulo. Ito naman po yung nakita ho natin na talaga meron pong pagtitiyak doon po sa legislative agenda ng atin pong Pangulo. At syempre, yung pong kabuuan din pong suporta dito po sa impeachment effort. No? Nakita naman ho natin na ang inabot po ng impeachment ay 257 votes. No? At
even throughout dito po sa atin pong paglilitis, yung po House leadership has always been there to support the House prosecutors at the Senate Impeachment Court and in the day-to-day proceedings there. No? At nagpapasalamat po kami sa kanya. But again, katulad po ng sinasabi ho namin, the work of the House is not just impeachment, pero malaking bahagi po nito, yung pong pagtitiyak po ng kalagayan po ng atin pong mga kababayan kung ano po yung mga reforma na pwede pong ilatag para sa kanila, para pagaanin po yung buhay ng atin pong mga kababayan. So, hopefully dito sa pagbubukas po ng session pong muli ng Kongreso, yung mga hinahabol pa hong mga legislative measures ay maihabol pa. Mahaba pa ho yung panahon, 2 taon pa. Tingin ko kaya naman pong gawin ng Kongreso ito. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.